Ako si Rico, 34 taong gulang na ngayon, taga Quezon City. Pero noong 2021, nagtatrabaho ako sa Naga City, Camarines Sur bilang mechanical engineer sa isang construction firm sa downtown Naga. Doon ko nakilala si Ana May, isang maganda at mabait na nurse sa Bicol Medical Center. Maputi siya, mahaba ang buhok, at may malambing na boses na Bicolana. Sa loob ng 4 na buwan lang, naging kami. Sabi niya, simple lang kami, Rico. Mahirap lang ang pamilya namin, pero masaya. Noong unang beses kong bisitahin ang bahay nila sa Barangay San Felipe, Naga City, malapit sa paanan ng Mount Isarog, parang may kakaiba na agad akong naramdaman. Ang bahay nila ay isang malaking bahay na kahoy na may segunda peso. May malaking bakuran na puno ng saging, niyog at isang lumang punong baliti sa likod. Sabi ng mga kapitbahay, matagal nang nakatayo ang bahay na yan mula pa nung panahon ng Hapon. Ang nanay ni Ana ay si Aling Carmen, 58 taong gulang, balo na. Siya ang tipong biyenan na sobrang welcoming. Lagi akong tinatawag na anak. Laging may handa na laing, pinakbet o Bicol Express. Pero may ilang bagay na hindi ako mapalagay. Tuwing gabi, kapag nagkukwentuhan kami, bigla siyang titingin sa labas ng bintana at sasabihing, malakas ang hangin ngayong gabi. Sarado niyo lahat ang bintana. Kapag may buntis na bisita sa bahay, parang nagiging mas energetic siya, at madalas niyang tanungin ang tiyan ng buntis. At ang pinakakaiba, tuwing Biyernes at Sabado ng gabi, pagkatapos mag 8 PM, sasabihin niya, ako na ang magbabantay sa labas, matulog na kayo. Tapos lalabas siya ng mag-isa. May dalang maliit na bayong. Sinabi ko ito kay Ana. Tumawa lang siya at sabi, old habits na yan ni Mama. Takot lang siya sa aswang. Marami raw kasi dito sa San Felipe noon. Pero hindi lang yun. May mga kaibigan ako sa Naga na matagal lang nakatira doon. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa isang karinderya malapit sa Pinapransya Shrine, sinabi sa akin ni Kuya Bong, isang tricycle driver, Rico, mag-ingat ka dyan sa pamilya ni Ana. May dugo raw na aswang yan. Yung lula ni Aling Carmen daw ay galing sa Capiz, at marami nang nawawalang sanggol at buntis sa baryo nila noong dekada 90. May kwento pa na nakita raw ng isang kapitbahay si Aling Carmen na nakatayo sa bubong noong 2015, habang ang ibaba ng katawan niya ay nasa lupa pa. Tinawanan ko lang. Akala ko chismis lang ng probinsya. Pero nang malaman kong buntis si Ana noong ika-5 buwan ng aming kasal noong 2022, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa ingay sa bubong. Parang may malalaking pakpak na kumalabog. Parang malaking ibon pero mabigat. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita ko si Aling Carmen na nakaupo sa rocking chair sa biranda. Nakatingin sa langit at may kakaibang ngiti sa mukha. Yung mata niya parang may kinang na pula sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko kay Ana. Sabi niya, baka panaginip mo lang yun, Han. Mama ayaw lang sa lamok. Pero lumala ito nung ika-7 buwan ni Ana nung buntis siya. Nagsimulang magkasakit siya. Bigla na lang siyang mahihilo, lalagnatin, at parang may nawawala sa lakas niya. Tinawag namin ang doktor. Sabi normal lang daw sa pagbubuntis. Pero isang gabi, habang natutulog si Ana, narinig ko ang tunog mula sa kusina.
Parang may nagdila sa sahig na parang hayop na umiinom ng dugo. Tumayo ako ng tahimik. Nakita ko si Aling Carmen sa gitna ng sala. Nakatayo ng tuwid, nakapikit at ang tiyan niya ay parang gumagalaw. May dugong tumutulo mula sa bibig niya pababa sa sahig. Bigla siyang lumingon sa akin. Yung mukha niya ay nagbago. Yung ngiti niya ay sobrang lapad at ang ngipin niya ay naging matutulis. Natakot ako ng sobra. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at ginising si Ana. Sabi ko, "Ana, may mali sa nanay mo." Umiiyak siya at sabi, "Alam ko na, Rico. Matagal ko nang alam. Pero mahal ko si mama." Sabi niya, kontrolado niya raw. Kapag may buntis sa bahay, nahihirapan siyang pigilan ang gutom. Kinabukasan, kinonfront ko si Aling Carmen. Umupo siya sa harapan ko, kalmado, at sinabi ng diretso, "Oo anak, ako'y manananggal. Hindi ko pinili ito. Namana ko sa lola ko. Tuwing gabi, nahahati ang katawan ko. Ang itaas na parte ay lumilipad para humanap ng biktima. Dugo ng buntis o sanggol ang pinakamasarap. Pero hindi ko kinain si Ana. Siya ang anak ko. Kaya lang, pag malapit na ang panganganak, mahirap pigilan. May dugo kaming aswang sa lahi. Marami nang nagsabi sa'yo, pinipinili mo pa rin si Ana." Iyakap niya ko at umiyak. Sabi niya, "Kung gusto mo, aalis na ako. Pupunta ako sa bundok. Pero huwag niyong iiwan si Ana. Protektahan niyo ang apo ko." Di ko na alam ang gagawin. Noong gabing yun, nagdesisyon kaming umalis ni Ana papuntang Manila para manganak doon. Bago kami umalis, binigyan kami ni Aling Carmen ng isang maliit na itim na bato. Sabi niya, "Itago niyo to. Kapag may naririnig kayong pagaspas ng pakpak, hawakan niyo. Makakatulong yan." Pagkalipas ng 2 buwan, nanganak si Ana ng isang malusog na baby girl sa Quezon City. Normal ang lahat. Pero tuwing may full moon, naririnig pa rin namin minsan ang malayong tunog ng pakpak sa itaas ng bubong ng bahay namin. At minsan, sa video call, nakikita namin si Aling Carmen na nakangiti. Pero ang background niya ay madilim na gubat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung totoong minahal niya kami o ginamit lang niya kami para magkaroon ng bagong supply ng dugo sa susunod na henerasyon. Ang alam ko lang, tuwing tinitingnan ko ang anak ko na natutulog, may takot pa rin ako na isang araw magmamana siya ng dugo ng kanyang lola. Kung may nagtatanong sa inyo tungkol sa kasal sa probinsya, mag-ingat kayo sa biyenan na sobrang mabait. Dahil minsan, ang pinakamalapit sa inyo, ang pinakamapanganib sa gabi. Ako si Kuya Ben, 47 anyos na ngayon. Dating mangingisda at tricycle driver sa isang maliit na baryo sa Hilagang Leyte, malapit sa Carigara. Nangyari ito noong 2017, noong panahon pa ng tag-ulan, at madalas kaming walang pangisda dahil sa malalakas na hangin. Tuwing Miyerkules ng gabi, may late night market sa may pier area. Doon nagtitinda ang mga mangingisda at magsasaka ng sariwang isda at karne para sa mga taong gising pa o pauwi galing sa trabaho sa lungsod. Isang gabi, bandang 12:00 na ng hating gabi, gutom na gutom ako. Pagkatapos maghintay ng pasahero, lumapit ako sa isang maliit na pwesto na may kulay asul na tarp. May nakasulat sa karton, "Fresh pork, murang-mura." Ang tindira ay isang babaeng nasa late 50s. Matangkad pero payat na payat. Balat na parang sunog sa araw at buhok na kulay abo na nakatali ng mahigpit.
May pulang checkered na apron siya na may mga mancha na parang dugo. Kuya, praise po to. Katay kaninang hapon lang sa baryo namin. Sabi niya ng mahina. Ang boses niya ay parang may ubo na matagal lang hindi gumagaling. Tinanong ko kung magkano ang liempo. Sabi niya, 160 pesos lang ang kilo. Sobrang mura noon dahil ang karaniwan ay 220 pataas. Sige ho, bigyan niyo ako ng 2 kilo, sabi ko. Habang hinihiwa niya gamit ang matulis na gulok, napansin ko ang mga kamay niya. Mahaba ang mga daliri, maitim ang mga kuko, at may sugat na hindi gumagaling sa likod ng kamay. Pero gutom na ako, kaya binayaran ko na lang agad. Umuwi ako sa bahay namin na maliit na kubo malapit sa dagat. Ginising ko ang misis ko na si Aling Lita para iprito na agad ang karne para sa agahan namin kinabukasan at para sa mga anak namin. Habang nilalagay niya sa kawali ang hiwa-hiwang liempo, bigla siyang napahinto at inamoy ng mabuti. Ben, bakit parang may kakaibang amoy to? Parang dugo na matagal lang natutuyo. Tapos may halong matamis na bulok, sabi niya. Baboy naman yan eh. Siguro galing sa probinsya na matagal lang nakatayo sa init, sagot ko. Pero nang magsimulang magprito, ang amoy ay lumaganap sa buong bahay. Hindi talaga amoy normal na baboy. Halong may baho na patay na hayop na ilang oras nang naiwan sa araw. Kahit na nilagyan namin ng bawang, sibuyas at toyo, hindi nawala ang amoy. Kumain kami ng pamilya ng umaga. Ang lasa ay mahirap i-describe. Sa unang subo, parang baboy nga, mataba at malambot. Pero pagkatapos ng ilang kagat, may lasa itong metalikong tamis, parang dugo na hilaw na may asukal. Ang panganay kong anak na si Junjun, 14 anyos noon, ay tumigil sa pagkain pagkatapos ng 3 subo. Pa, masama to. Parang may lasa ng tao, biro niya. Pero tumahimik na lang siya nang sinamaan ko siya ng tingin. Hindi namin naubos ang 2 kilo. Naiwan ang kalahati sa plastik sa loob ng rep. Kinabukasan, Huwebes, binuksan ni Lita ang rep para kunin ang natira para sa tanghalian. Bigla siyang sumigaw at tumakbo palabas sa kusina. Ben, halika, tingnan mo to. Pagtingin ko, ang karni ay hindi na karni. Naging madilim na itim na may mapuputing uod na gumagalaw-galaw sa ibabaw. May maliit na buhok na tumutubo at ang amoy sobrang hindi mabata. Parang bangkay na 3 araw ng patay. Agad naming tinapon sa dagat kasama ang plastik. Kahit ng malakas ang alon, parang may nakita pa kaming isang malaking isda na biglang lumitaw at kinagat ang karne bago ito lumubog. Mga 2 araw pagkatapos noon, may nagkukwento sa amin sa baryo. Sabi ng isang kapitbahay na mangingisda, nakita nyo ba yung bagong tindera sa pier? Yung matanda na may pulang apron. Bigla raw siyang nawala noong Miyerkules ng gabi. Hindi na bumalik. Sabi ng mga katabi niya sa pwesto, ang karni raw ay hindi galing sa baboy. May nagsabi pa minsan daw ay may dugo na tumutulo mula sa kanyang supot kapag walang tao. Nang inilarawan ko ang hitsura niya, payat, maitim na kuko, garalgal na boses at ang pulang apron, tumango silang lahat. Yan nga siya. May kwento na raw siya noon pa sa iba't ibang baryo, papalit-palit ng lugar. Ang sabi, aswang daw na mahilig magbinta ng karne para hindi siya manghuli pa. Mula noon, tuwing gabi at dumadaan ako sa pier,
Parang may nararamdaman akong malamig na simoy ng hangin kahit mainit ang panahon. Isang beses pa, bandang alas 11 ng gabi, nakita ko sa malayo ang parehong asul na tarp. May nakaupo roon na babae na may pulang apron. Walang ilaw sa paligid niya, pero parang nakatingin siya sa direksyon ko. Hindi na ako lumapit. Mabilis akong umalis at hindi na ako bumalik sa late night market na iyon. Hanggang ngayon, kapag may nag-aalok sa amin ng sobrang murang baboy o karne na fresh from the province, bigla akong natatakot, lalo na kapag madilim na at galing sa hindi kilalang tindera. Kasi alam ko na minsan ang pinakamurang karne ay hindi galing sa baboy. At kapag nag-iisa ako sa gabi malapit sa dagat, iniisip ko pa rin ang matandang iyon. Ano kaya talaga ang karne na binili ko noon? At ilan pa kaya ang hindi namamalayan na kumain ng ganon? Hanggang ngayon, hindi ko na talaga kayang kainin ang baboy na may kakaibang amoy. Kahit na normal na baboy, kapag may halong matamis na lasa, bigla akong nawawalan ng gana.